So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita natin nasagap ngayong araw mga kapatid. Hmm, naloko na mga kababayan. Senator Ping Lacson mga kapatid, hindi na po makapag-antay. Dineretso na mga kababayan sa opisina ni Boying Rimulya itong mga resibo ng anomalya mga kapatid, no, sa baluarte ni Alan Peter Cayetano. Sinasabi ko sa iyo, Alan, Boying is waiting. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, no, sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutan na i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin po muna natin itong balita galing po sa Bilyonaryo News Channel mga kapatid at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Nasa Office of the Ombudsman na raw ang mga resibo sa mga umano'y maanomaliang proyekto sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Nasa ombudsman na ang mga resibo. Resibo, mga kapatid ha. Anong ibig sabihin kapag may resibo? Ibig sabihin totoo. Di ba? Paano yan, Senator Alan? May resibo na nakuha. Sa madaling sabi, may ebidensya ng katiwalian. Tapos ito pa, sa ombudsman na dumiretso. Senator Alan, ito na ang resulta ng pagiging bida-bida mo. Ito na ang resulta, no, ng paninira mo sa gobyerno ni PBBM. Akusa ng akusa kayo, nakurap ang presidente. Kesyo, wala daw ginawang mabuti ang administrasyong Marcos. Paano yan? No? Kayo po yung nakikitaan ng ebidensya ng katiwalian. Si BBM pa rin ba ang sisisihin natin dyan? Alan, magantay ka. Boying is waving. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, patong-patong na kaso ang posibleng harapin ng mga sangkot dito. Nako! Patong-patong na kaso ang nakaabang kay Cayetano. Bakit si Cayetano mga kapatid? Unang-una, siya po ang may insertion na 6.7 billion na sinasabing hinihingian daw, hinihiritan daw ito ni Cayetano ng 25% kickback. Pangalawa mga kababayan, baluarte po nila ito. Sino nga ba ang mayor ng Taguig? Di ba? So, nangyari ang anomalya sa loob ng jurisdiction po ninyo, Senator. Na kung saan, mga kababayan, ang local executive po is yung kanyang may bahay. Ngayon, posible ba na walang kinalaman yung kanyang may bahay dito? Use your gamitin nyo na lang po yung common sense yung mga kapatid. Diba, mga kababayan? Napakasaklap Ang lakas nilang manira. Tapos sila pala yung may tinatagong kasiraan nila. Sila pala yung may tinatagong mga napakasangsang. Sila pala yung may tinatagong napakasangsang na baho. Paano yan, Senator? Masasabi mo pa rin kaya na pamumuliti ka yan? May ebidensya may resibo, Senator. Hindi naman po pwede na ilalaglag mo na lang yung iba mong mga kasamahan dyan. Unang-una, Senator, ikaw po yung nag-insert ng budget Anong rason bakit nag-insert ka? Hindi ba nga galit kayo sa insertion?
buti sana kung nag-insert kayo, ginamit nyo sa tama. Kaya ang problema po, drainage pa lang, 100 million na eh. Aray mo, Cayetano. Maganda-handa ka na. Oh. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe. Isinamiti na ni Senator Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap niyang ebidensya kaugnay ng mga umano'y questionabling infra projects sa Taguig City. Ang masaklap lang dito mga kababayan, hindi madidepensahan ni Lacson, ni Cayetano, no, sa hearing ng Blue Ribbon itong tawag nito, itong mga nakitang anomalya ni Senator Ping Lacson. Marunong din, kung tutuusin mga kapatid, marunong din si Senator Ping Lacson. Kaysa naman kasi gamiting propaganda ni Cayetano yung Blue Ribbon Committee hearing mga kapatid. Kasi panigurado yan no? Kapag dinaan ito sa Blue Ribbon Committee mga kapatid, magiging daan ito ni Cayetano para mailihis niya yung katotohanan. So, minabuti na lang ni Lacson na idiretso na. No? Para shoot ka agad sa kaldero. Di ba? Kasi alam naman natin kung paano yung galawan ni Cayetano dyan sa loob ng Senado. Daming kadramahan Oh. Kaya ang naisip ni Lacson, mas maganda siguro kapag kay Boying na lang natin idiretso to. At least doon, hindi na makagawa ng kung anumang mga propaganda or anumang mga paawa statement itong si Cayetano. Kasi kapag sa kuwanto mga kapatid, kapag sa Blue Ribbon Committee hearing idadaan ito, gagamitin na naman ni Cayetano yung salitang pamumulitika. Pinag-iinitan ng administrasyon at iba pang mga akusasyon niya. Ganon naman yung defense mechanism lagi ni Cayetano mga kapatid Tuwing nagigipit siya, no, tuwing nabubuking yung mga kabalbalan niya, ang lagi niyang ginagamit bilang sangkalan mga kapatid ay ang administrasyon ni Pangulong Marcos. No, yun lagi na kesyo pinipersonal siya. Porket nasa kampo daw siya ng mga Duterte, hindi daw kaalyado ng administrasyon. No, ginaganyan sila. Political persecution daw. Wala naman sanang problema kung yan ang paniniwala mo. No, pero ang problema dito, Senator Alan, habang sinasabi mo yung mga bagay na yan, no, habang nagdadrama ka diyan sa vlog mo, kasi vlogger ka na nga, 'di ba? Habang nagdadrama ka diyan sa harap ng social media, yung ebidensya po, Senator Alan, sa mga aligasyon laban sa iyo, nandyan din. Anong gagawin natin sa ebidensya? 'Di ba? Ang dapat gawin mo dito, Senator Alan, harapin mo 'to. Kailangan mong harapin ito. Kasi pag nag-imbestiga naman ng ombudsman, pasalamat nga kayo may due process No? Hindi kayo natulad kay De Lima. Na kung saan ginawa ng peking kaso, no, naglabas ng peking witness, diretso ka agad sa kulungan. No, ganun yung ginawa ni Duterte kay De Lima mga kapatid, di ba? At least ngayon, sa ilalim ng administrasyong Marcos, may due process kayo. Hindi naging unfair sa inyo ang administrasyong ito. Pero Senator Alan, kung matibay yung ebidensya, wala tayong magagawa dyan. Pasok ka talaga sa kaldero. Nakalap niyang ebidensya kaugnay ng mga umano'y questionabling infra projects sa Taguig City. Sa kanyang post sa X, sinabi niyang ang mga ebidensyang nakalap ay mula sa mga government website at ilan sa mga pinagkakatiwalaan niyang source. Nasisipat daw niya ang mga posibleng kaso ng plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA number 3019. Welcome. Aray nyo? Aray mo? Malversation of public funds, tawag nito, plunder. Ano pa yung isa? Ulitin natin? Iwalaan niyang source. Nasisipat daw niya ang mga posibleng kaso ng plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Malversation of public funds, plunder, tapos graft. Di ba?
Kapareha yata to kay, kay Jinggoy at Kiribilla. And kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid, ganito din yata yung kinakaharap ni Inday. Ang tanong dito, bakit pare-pareha? Diba? Alam niyo, naniniwala na talaga ako. Birds with the same feather flocks together. Kaya naman identical, no? Yung mga posibleng kakaharaping kaso ni Cayetano doon sa mga naging basihan ng pagkakulong ng kanyang mga kaalyado. Aray mo, Cayetano. Di ba? You mess up with the wrong person talaga. Yan na, Senator Alan, imbis na tahimik yung mundo mo. Gusto mo ng gulo, di ba? There you go. Boing is waiting. Kasunod yan, mga kapatid. Boing is ready. Di ba? Atay ka dito, Cayetano. ORA number 3019. Welcome naman para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang hakbang na ginawa ni Senator Lacson. Tapang nga. Sabi ni Cayetano, welcome akong kaharapin yan. Hindi ako natatakot dyan. Nagtatapang-tapangan na, mga kapatid. Alam na niyang talo siya, no? Alam na niyang malapit na siya. Talagang lalaban pa daw. Kung sa manok pa yan, mga kapatid, gusto pang tumuka. Kahit naghihingalo na, gusto pang tumuka. Diba? Kita niyo yan kapag may sabong. Bago sentensyahan ng sentensyador yung manok, aanuhin muna niya yan, no? Pagtatapatin muna yung dalawang manok. Kung yung dihado ba tumutuka pa. Kapag tumutuka pa kasi, hayaan mo na nilang lumaban yan. Ganon din si Cayetano ngayon, mga kapatid. Gusto pa talaga niyang lumaban kahit dihado na. Mahirap yan, Senator Alan, lalo na yung 6.7 billion insertion mo lang. Singit ba? Siningit mo lang, hindi dumaan sa plenary session, no? Walang amendments, 'di ba? Hindi tulad kay Senator Risa, mga kapatid, no, nung inulat noon ni Katunying na sabi niya may insertion din daw si Senator Risa. Pero yung kay Senator Risa, ginastify yun ni Senator Risa na hindi daw yun matatawag na basta insertion. Dahil merong batas na inamyendahan, no? Meron po siyang amendments na ginawa, mga kapatid, at dumaan sa plenary, no? Nadepensahan niya kung bakit kailangan amyendahan, bakit lagyan ng ganitong budget. Itong kay Cayetano, iba to. Mga kababayan. Ito po ay in-insert lamang, no, sa GAA. Paano ba yan, Senator? Dyan pa lang makikita na natin no, na meron kang masamang intensyon. Dahil in-insert mo na, tapos hinihingian mo pa ng tawag nito, porsyento. Tapos, mga kapatid, may overprice, may ghost projects. So, the intention is very clear. Diba? The intention is very clear kung bakit nagsingit ng 6.7 billion. Inay ko po, Senator Alan, paano ba yan? Sige lang, karapatan mo naman na lumaban. Diba? Karapatan mo yan sa ngalan po ng patas na paglilitis, may karapatan kang lumaban, may karapatan kang depensahan ang iyong sarili. Sana lang, no, kapag oras na magdesisyon ang korte, maluwag mo rin itong tatanggapin. Dahil naging patas naman 'Di ba? Well, kung malusutan mo ito, good for you. 'Di ba? Kung malusutan mo.
Kasi nga mga kapatid, no, ang ebidensya po ang pinakamahirap na kalaban dito ni Senator Cayetano. Yan talaga ang pinakamahirap na kalaban niya dito. Hindi mo pwedeng idaan sa kadramahan yung ebidensya, Alan. 'Di ba? Ito lang 'yun, Senator Alan, ano. Kung wala kang insertion, walang ebidensya. Kasi walang gagamitin pera eh. No, walang involved na mga na pera ng kaban ng bayan eh. Kanya nga lang, Senator. Ewan ko ba? Bakit naman kasi? Sa dami ng pwede mong kantihin, si Lacson pa. Di ba? Yan tuloy. Nagresulta na. Labag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ORA number 3019. Welcome naman para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang hakbang na ginawa ni Senator Lacson. Ang ikinagulat lang daw niya ay nang May ikinagulat si Cayetano. Yan na. Ano yan? Cayetano ang hakbang na ginawa ni Senator Lacson. Ang ikinagulat lang daw niya ay nang ikumpara ang Taguig sa nangyari sa Bulacan. Bakit hindi? Kung ganun, the same pattern yung in-apply nyo. Di ba, mga kapatid? Kung pareho naman yung pattern na ginawa mo, no, doon sa pattern sa flood control scam sa Bulacan, why not? Hindi pagkumparahin. Kung identical naman doon yung naging diskarte mo. Or yung naging diskarte nyo. Tsaka, no, naniniwala ako mga kapatid na parang matutuluyan talaga dito si Cayetano. Unang-una mga kababayan, yung kapatid niya, isa sa titistigo laban sa kanya. Ito ang si Lino Cayetano. Biruin mo kapatid mo, ano? Tatayong testigo laban sa'yo. Anong ibig sabihin nun, Senator Alan? Hindi na talaga siguro masikmura ng kapatid mo yung ginagawa nyo diyang kalukuhan sa Taguig. Eto para malinaw sa lahat, hindi ko pa po sinasabing convicted na si Cayetano. Siyempre mga kapatid, magre-rely po tayo sa posibleng maging resulta ng investigasyon patungkol dito. Ang point ko kung bakit binabanatan natin si Cayetano dito, dahil mga kapatid, sabi kasi niya, malinis sila. Malinis daw sila eh. Di ba? Pero may insertion ka. Kung malinis ka, Senator Alan, hindi ka magsisingit. Lalo na't alam mo na yung issue ng insertion dito sa bansa natin napaka-controversial. Dahil nga po mga kapatid, sa ginawang mga insertion ng mga corrupt na mga politiko, nagkandaletse-letse, no? Yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Yung iba hanggang bubong na yung baha. Yun ang masaklap dito mga kapatid No, nilabasan ng pondo tapos binabo yung pondo. 'Di ba? Ang nagsuffer ang mga Pilipino lang din. 'Di ba? 'Yun ang masaklap dito. Kaya pabor ako mga kapatid na lahat ng korap na politiko under Marcos administration ipakulong. Kasi nga sila yung naging dahilan kung bakit namantsahan ang pangalan ng presidente. Kaya bilib ako kay PBBM nga mga kababayan doon sa kanyang sinabi sa kanyang SONA na hindi siya nandyan para sa kanyang pamilya, sa kanyang kamag-anak, nandyan siya para sa sambayan ng Pilipino. Hindi siya para proteksyonan yung mga kaibigan, kaalyado niya, kapamilya niya, no? Nandyan siya mga kapatid para magserbisyo at lahat mga kababayan ng sangkot sa anumang korupsyon sa ating bansa, no, dapat lang daw ipakulong ayon sa Pangulo. Well, Cayetano, ano magagawa natin kung kasali ka na doon? Alam niyo, kasalanan ni Attorney Claire to Bakit ganito yung naging opinion ko o reaction ko kay Cayetano? Kasi nagmanifest din naman kasi si Attorney Claire Diba?
nag-manifest si Atty. Claire nung nakaraang sona ng Pangulo eh. Again, mga kabatid, the evidence will speak. Ngayon, mga kababayan, kung sino po yung papangalanan ng ebidensya, yun po talaga. Kaya Ang ikinagulat lang daw niya ay nang ikumpara ang Taguig sa nangyari sa Bulacan. I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon, honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for good governance pa ha. Sabi ni Cayetano, mga kapatid, witness daw yung kanilang mga kababayan sa Taguig sa kanilang good governance, sa produkto ng kanilang leadership. Tanong ko lang, Senator Alan, alam din kaya ng mga taga-Taguig na meron kang insertion na 6.7 billion? Di ba? Yan lang po ang tanong ko sa iyo, Senator Alan. Insertion na kung saan ito din yung dahilan kung bakit kaliwat kanan ngayon ang imbestigasyon ng gobyerno sa issue ng katiwalian. Kasi nga, mga kabatid, naging pattern kasi itong insertion, naging parte ng pattern ang insertion para makakulimbat ng bilyon-bilyong pera itong mga korap na mga politiko. The same pattern na in-apply mo. Tanong ko lang, Senator Alan, alam ba ng publiko na 6.7 billion yung insertion mo? Kasi kung alam nila, panigurado mga kabatid, may maghahanap na dyan ng mga kababayan niya. Saan napunta yung 6.7 billion? Di ba? Wala namang problema kung maganda yung mga nagawa niyong proyekto dyan eh. Ang tanong, Senator Alan, na-liquidate ba yung 6.7 billion? At ang isa pang tanong dyan, na-justify ba yung 6.7 billion sa mga proyektong nagawa nyo? Diba? Yun eh. Yun bang mga drainage? Talagang 100 million yan? Diba mga kapatid? Yun yung mga tanungan dyan na kailangan, sa tingin ko kailangan sagutin po mga kababayan nitong ni Senator Alan Peter Cayetano. that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon, honestly, nagulat ako na i-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita. Huwag mo nang idamay yung mga kababayan nyo. Huwag nyo nang idamay kasi pagdating sa kickbackan, hindi nyo rin naman sila binibigyan. Diba? Bakit mo ginagamit as defense yung mga kababayan mo? Malay ba ng mga kababayan mo, Senator Alan, na 6.7 billion pala yung nakuha mong budget? Yung mga kababayan mo dyan sa Taguig, hindi naman yan sila nag-a-accounting eh. Diba? Wala namang nag-aano dyan na 6.7 billion na ba ito? Hindi nga nila alam kung magkano yung budget na nakuha mo para sa pagpapaganda ng lungsod ninyo eh. Diba? Masyado kang maraming ad hominem eh. Straight to the point ka dapat. Bubulol ako. Ano ba yan? Straight to the point ka dapat, Senator Alan, kapag sumagot ka sa mga akusasyon laban sa'yo. Ang problema sa'yo kasi, Senator Alan, napakakuan mo eh. Ano bang tawag sa taong tuwing nagigipit sila mga kabatid, lagi nilang dinadamay ang publiko. Kesyo para sa taong bayan, mga constituent. Di ba yung mga ganyan? Kapag dinidepensahan nila yung mga akusasyon laban sa kanila mga kababayan, lagi nilang kino-call out ang taong bayan.
na para bang nagpapasimpatya. Pansinin nyo, sa lahat ng mga argumento ni Cayetano, mga kabatid, no, bukang bibig lagi niya, kung hindi taong bayan, yung mga constituent nila dyan sa Taguig. Alam niyo mga kabatid, yan po ay isang palatandaan ng isang korap na klaseng politiko. No, ginagamit bilang saksi kuno ang publiko. Ginagamit bilang tawag nito, rason ng kanilang pakikipaglaban ang publiko. Yan yung mga red flag, mga kababayan, no, sa isang politiko. Kapag ganyan na po ang sinasabi ng isang politiko, mga kabatid, lalo na't may kinakaharap siyang issue. Nako mga kababayan, masasabi kong nasa mga 85% positive. Positive na guilty sa akusasyon. Tested na yan sa panahon ni Erap, mga kapatid. Di ba? Alan. Ay nako, you mess up with the wrong person talaga. Well, mga kapatid, okay na rin na nangyari ito. No, itong kabalbalan na ito ni Cayetano. Dahil mga kababayan, kung hindi pa niya kinanti si Lacson, hindi rin natin malalaman na meron palang tinatagong masangsang, malansa na baho itong si Cayetano. Ang produkto ng good governance for 6.7 billion insertion, good governance? Ha? Seryoso ka? Cayetano? Nag-insert ka ng budget, no? Sa GAA noong 2025, tapos tinuligsan nyo. Tapos sasabihin mo, good governance? What the heck? Totoo ka ba? Talaga ba? Mga kabatid. Insertion, 6.7 billion. Tapos may gana pa siyang banggitin yung salitang good governance. Siningit mo na nga lang yung budget eh. Hindi mo man lang ginastify kung para saan. No? Nilihim mo, kumbaga, mga kababayan, dahil siningit eh. No? Hindi dumaan sa plenary session, hindi niya nadepensahan. So, hindi aware ang publiko, hindi aware ang mga taga-Taguig dyan sa amount na yan. Isa bang kanyan? Isa bang Ricardo yung ganyan? Yung mag-insert ka ng ganyang kalaking pera, 6.7 billion? Parte ba yan? No? Ricardo ba yan sa tinatawag na good governance? Seriously? Senator Alan, come on. Come on. Huwag na tayong mag-anuhan dito. Huwag na tayong magmalinis. Di ba? Alam mo, kumpara sa interest sa mga constituents mo, yung iniisip mo, Senator Alan, no, dapat naging transparent ka sa kanila eh. Dapat hindi mo dinaan sa insertion. No. Dapat through amendments talaga. No. Dapat hinayaan mo na makita ka ng mga constituents nyo sa Taguig na meron kang budget, no, na dinidepensahan mo sa plenary session ng Senado at the same time napaliwanag mo kung para saan yan. Dapat ganon, Senator. 'Di ba? Dapat meron kang transparency, no? And alam mo 'yun, dinaan mo kasi yung dinaan mo kasi yung pera na yan, no, sa patago eh. Bakit? Malaking question mark, Pok. Bakit mo inilihim yan sa mga taga-Taguig? Kasi yung ginawa mong in-insert mo siya, no? In-insert mo dahil ayaw mong malaman. Yun yung purpose nun eh, kaya mo siya in-insert. Dahil ayaw mong malaman kung magkano yung pera na kailangan mo sa proyekto.
Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, no, hindi alam ng mga taga-Taguig na may 6.7 billion. Oo, nakikita ng mga taga-Taguig na may mga proyekto silang pinapagawa dyan. Pero ang hindi alam ng mga taga-Taguig kung magkano yung total budget, no, na allocated para sa mga proyekto na yan. I mean, mga kapatid, no, kung may gagawin silang project diyan, wala ako nakikitang problema, no? Kung proyekto talaga yung or kung may ginawa talaga silang proyekto, ang ibig ko lang sabihin, lahat ba ng proyektong ginawa nyo is 6.7 billion na ang worth. Kasi nga mga kababayan, hindi niya kasi in-inform ang mga taga-Taguig na ganun pala kalaki, no, yung kanyang kinuhang pera. 6.7 billion tapos nagpatayo ka lang ng mga proyekto diyan na worth lang, no, worth 700 million. Tapos yung 1 billion wala na. 'Di ba? Yun eh. Kaya hindi mo masasabi or hindi mo pwedeng tawagin na good governance yung ginawa nyo. Dahil in reality, Senator Alan, naglihim kayo sa mga kababayan nyo from Taguig. Ganun lang yun. Kalayo, witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita. Hindi sila witness, Senator Alan. Siguro witness sila na may pinagawa kayong proyekto pero hindi sila witness na naubo sa mga proyekto yung 6.7 billion. Kasi hindi nga nila alam na may 6.7 billion kang insertion. Kasi through insertion mo dinaan. Ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now and ako 1998 till now. Ito, tandaan nyo mga kapatid ha, ang pinag-uusapan pa lang natin dito is yung 2025 insertion lang niya. Hindi pa natin alam mga kababayan, no, yung mga insertion niya nung mga nakaraang mga taon. 'Di ba? 2025 lang yung binabanggit ko dito na na insertion niya na 6.7 billion. Kamusta naman yung 2022 hanggang 2024? Senator. Anyway, naniniwala naman ako na mauungkat ito ni Senator Ping Lacson. Kaya abangan natin ang susunod na kabanata. Bilang congressman, Pagtitiyak ni Cayetano, hindi siya papaapekto sa hakbang ni Lacson dahil kailangang tumutok sa trabaho at Ngayon, may pasabi-sabi ka ng kailangan tumutok sa trabaho? Kung kailan may nakita ng mga ebidensya, may nakalap ng mga resibo, ngayon mo pa naisip na tumutok sa trabaho, Senator? Samantalang nung naging Senate President ka, hindi mo man lang naisip na magtrabaho ng tama, ano? 'Di ba? Kaya ka nga pinatalsik, 'di ba? Bilang Senate President dahil walang nangyaring trabaho ang Senado under your leadership. Sa halip mga kabatid, nasira ang imahe ng Senado under his leadership as a Senate President. Tapos ngayon, hindi ka magpapa-apekto sa ginagawang investigasyon ni Lacson dahil sa trabaho? Dahil kailangan mo magtrabaho? Di ba? Galawan rapo talaga, Well, Senator Alan, ewan ko lang kung hindi pa iinit ang puwet mo kapag nailabas na lahat ng ebidensya. Well, kung malusutan mo 'yan, mapatunayan mong inosente ka, di good for you. Basta tayo dito mga kabatid, hindi po natin kinukonvict si Cayetano. Nagre-react lang tayo sa kanyang mga kasinungalingan. Sinungaling Good governance daw. Good governance yung nagsingit ka ng bilyon-bilyong pera tapos hindi mo pinapaalam sa publiko.
Good governance ba yun? Hinay ko po. Hindi siya papaapekto sa hakbang ni Lacson dahil kailangang tumutok sa trabaho. At isa rito ang pagiging senator judge sa impeachment trial ni VP Sara. Umaasa siya na Isa daw sa mga dahilan niya is yung pagiging senator judge niya. Senator judge? Halos kontrahin mo na nga lahat ng argumento ng prosecution eh. Halos umiinit nga yung puwet mo eh. Sa kaka-question sa prosecution at sa mga witness eh. Di ba? Huwag mo na kaming linlangin, Senator Alan. Alam namin na hindi ka pabor sa impeachment. Alam namin na pagtatanggol kay Sara Duterte yung ginagawa mo at hindi para mabunyag sa taong bayan ang katotohanan. Di ba, Senator? Ngayon lang ako nakakita ng Senator Judge, mga kababayan, na bias. At obvious mga kabatid, no, na para sa interes ng nasasakdal yung pinaglalaban sa impeachment. From the word Senator Judge, dapat nasa gitna ka. No, dapat hindi bias yung argumento mo sa impeachment hearing. Kanya nga lang, iba eh, no? Iba talaga eh. Kitang-kita mo eh, damang-dama ng taong bayan yung nasa loob mo. Ay, nako. lalabas din ang katotohanan sa dulo kaugnay ng mga akusasyon sa kanya. Lalabas din ang katotohanan sa dulo daw, no? Kaugnay sa mga akusasyon laban sa kanya. May paganyan-ganyan ka ngayon, ha? Ito lang, Cayetano, ha? Dahil ganyan yung mga statement mo, no? Hopefully, tatanggapin mo ng maluwag sa kalooban mo anumang desisyon na gagawin ng korte. Whether pabor sa'yo o hindi pabor sa'yo. Sana lang, Senator Alan, panindigan mo yung sinasabi mo. Ni isa pa naman sa mga sinabi mo noon, wala ka pang natupad. Yung 10,000 pa lang sa bawat pamilyang Pilipino. Kita nyo, sinisi pa niya sa presidente, mga kabatid, Sinisi pa niya si PBBM kung bakit hindi daw natupad yung 10,000 sa bawat pamilyang Pilipino na sinasabi niya. Kita mo? Kita yung gaano kakupal. Inay ko po. ng flood control scandal. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel. Samantala, iginagalang daw ni Senador Erwin Tulfo ang desisyon ni Senador Lacson na idiretso na sa ombudsman ang mga ebidensya sa mga umano'y Talagang hindi lang basta priority lane ang ginawa niya ni Lacson Hindi lang niya basta nilagay sa priority lane si Cayetano, mga kabatid, kundi sa express lane na talaga. Kumbaga, mga kababayan, kung sa bus pa yan, no stop. Kasi minsan yung mga bus, mga kabatid, lalo na kapag yung biyahe nyo sobrang layo, may sinasabi yan silang 2 stop, 3 stop, kasi yung bawat terminal na hinihintuan ng bus, yun yung stop na sinasabi. Dito kay Cayetano, mga kababayan, hindi lang basta nilagay sa sa priority lane, talagang sa express lane na talaga. Diretso ombudsman hindi na dinaan, hindi na nag-stop over sa Senado. Ombudsman na kagad. Ito na, Cayetano. Iyak ka dyan. Tignan natin kung hanggang saan si Alan Peter. maanumalyang proyekto sa Taguig. Ang panawagan ngayon ng chairman ng Blue Ribbon Committee, isumite sa Senado ang iba pang resibo sa mga questionableng proyekto ng gobyerno. Hindi rin Talagang gusto ding gusto ding intrigahin ni Senator Erwin itong mga anomalya dyan sa Taguig. Well, kung ako ang tatanungin, hindi naman na kailangan. Kung ako lang ang masusunod, mga kapatid, kung ako ang tatanungin,
hindi na kailangan na ilatag pa sa Senado yung mga kwan. Dahil tulad niyan, lahat ng investigasyon ng Senado, dito pa rin ang bagsak niyan mga kababayan sa ombudsman. So what's the point mga kapatid na magbibigay pa ng kopya ng mga ebidensya sa tawag nito sa Senado? Ang ending naman talaga yan is ombudsman. Dahil dyan naman fina-file yung mga graft and corruption na mga kaso. So no need na, for me lang. Daw siya makikialam sa investigasyon ng ombudsman sa kasong isinusulong ni Lacson. Talagang pinersonal ni Lacson itong si tawag dito, itong si Cayetano. Kasi nga mga kapatid, ibang klase din naman kasi ang naging tirada ni Cayetano. Pagkatao, pinersonal talaga niya si Lacson mga kapatid. Kaya pala nanghihingi ng kopya itong si Erwin. Kasi nga isa din nga pala siya mga kapatid, tama Isa nga din pala siya sa tinitira ni Cayetano. Siguro pala sabi ni Erwin, patingin nga ako ng mga ebidensya, Senator Ping. Binira din ako niyan Pero ganun pa man, mga kapatid, in my personal opinion nga, hindi na kailangan kung tutuusin. Kasi nga, ombudsman pa rin naman ang pinakahuling hantungan yan. Tuloy. Senator Ping siguro, baka nagmamadali siya, kaya gusto niyang diretsuhin na po sa ombudsman. Pero, Hindi lang nagmamadali. Talagang gusto ng tuluyan ni Ping. Desidido na talagang tuluyan ni Ping si Cayetano. so pakiusap po, kung meron po kayo nalalaman na government officials po nasabit po, not only sa flood control, pati mga infrastructure projects po, mga government agencies, pwede ho ninyo i-report po sa amin and we're open. Pero tuloy-tuloy po, kung meron pong may mga other officials pa po nasabit po dyan, willing po kami at imbestigahan ho natin. Maganda. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Diba? At least, mga kapatid, ito nga lang yung sinasabi sa inyo ng mga nakarang araw. At least, sa Marcos administration, may due process talaga. Makonvict ka man, makulong ka man, at least, binigyan ka ng pagkakataon ng administrasyong ito para depensahan ang iyong sarili. Hindi nangingialam ang presidente sa anumang sa anumang desisyon ng mga korte. Ng ombudsman, sandigan bayan, or even the Supreme Court. Hindi nakikisawsaw ang Pangulo. Kasi mga kapatid, kung si Pangulong Marcos katulad lang kay former President Duterte na ginagamit yung impluwensya niya sa mga nagiging desisyon ng mga korte natin, hindi na sana nakapagsalita pa itong si Cayetano. Siguro ngayon nasa kulungan na yan. Kaya hindi ako naniniwala sa mga aligasyon ni Cayetano laban sa presidente na di umano porket hindi sila kakampi ng administrasyon, pinag-iinitan sila. Kung totoong pinag-iinitan kayo ng administrasyon ni Pangulong Marcos, hindi na niya hahayaan na makapagdepensa kayo or depensahan nyo ang inyong mga sarili laban sa mga kinakaharap nyong kaso. Kung talagang pinag-iinitan kayo. Pero nakikita naman natin mga kapatid, nagiging patas po ang mahal na Pangulo. Hands off siya sa mga kahit nga sa issue ng kanyang pinsan, hands off siya. Kay Boying Remulla na lang niya pinapaubaya ang lahat ng bagay na ito. So, meaning, patas. Patas ang gobyerno ni PBBM at hindi siya naging bias sa mga kumakalaban sa kanya. Hindi kalaban, kumakalaban. Dahil hindi naman nakikipag-away ang presidente. Siya po ang inaaway mga kapatid. Intentionally. Nitong mga
politiko na ito tulad nila Cayetano. Inaaway siya, no, para lang bumango ang pangalan nitong nitong mga grupo ni Sara Duterte or ang pangalan ni VP Sara. Sinusubukan nilang sirain ang pangalan ng presidente. Pero ang presidente, mga kapatid, hindi sila pinapansin. Kasi nga nakita na, alam na ni PBBM sa sobrang tagal ba naman ang kanilang pamilya sa politika. Alam na ni Pangulong Marcos yung mga ganyang galawan. That's why, mga kapatid, hindi siya nakikipagbardagulan sa mga kritiko niya. No? Dahil para sa Pangulo, pamumulitika lang yung ginagawa nila. No? Naniniwala ako na anticipated na po ni Pangulong Marcos, mga kapatid, na ginagamit lang siya no, ng mga kalaban niya, ng mga kritiko niya, para lang maipakita ng mga kritiko nila, no, na sila yung bida. Ganun naman kasi talaga eh. Kaya nila sinisiraan ng presidente, no, para ma-highlights yung mga pangalan nila. Ginagamit ng mga kritiko ni Pangulong Marcos, no, ang administrasyon niya, yung pangalan niya, mga kapatid, para sa propaganda nitong mga aspiring na mga politician. Tingnan niyo si Respicio. May planong tumakbo ng senador, si Topacio, si Rowena Guanzon. Sino ang ginagamit nilang props sa kanilang propaganda? Hindi ba si Pangulong Marcos? Si Mike Defensor. Sino yung ginagamit nilang props? Di ba? Ang pangalan ng presidente. Pinagmumukha nilang masama ang nakaupo para magmukha silang bida. Galawang trapo yan, mga kapatid. Manatiling nakatutok sa Bill. Anyway guys, nandito na yung video natin. Pasensya na pala kayo, mga kapatid. Kung wala tayong na-upload kahapon dahil napuyat po ako. Nagising po ako alas 9 na ng gabi. No. Kaya hindi ako nakapag-upload kahapon. Buti na lang dalawa yung na-upload ko nung nakaraang araw. Anyway mga kapatid, tuloy-tuloy na po itong ating pagko-content ngayon. At talagang susubaybayan natin to. Itong mga kabulastugan ng mga kritiko ng presidente. Maraming salamat mga kababayan. Huwag kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood yung ating talakayan ngayon. And once again mga kapatid, uulitin ko sa inyo, lahat po ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinyon. Hindi po ito sumasalamin sa opinyon ng mga eksperto o sino mang Poncio Pilato dyan. Ito po ay base lamang sa aking mga nakikita, napapanood na balita, no, patungkol sa issue ng ating bansa. At hindi ko po kayo ini-impluwensyahan or hinihikayat na paniwalaan itong aking mga sinasabi dito. Well, kung agree kayo, good. Kung hindi naman kayo agree mga kapatid, okay lang po yan. Nire-respeto po natin ang bawat opinyon ng bawat isa sa atin. Dahil according kay Senator Robin Padilla, yung ating number 1 na pambansang senador, may demokrasya tayo eh. Adios mga kapatid.